Doon ko lang narinig nagbura ang presidente. Sabi niya, lintik ng mga yan. Yun, pambira. May 1 billion daw sa lapag. Tapos ito para kay kanino, para kay ganyan. Ako, ang linis ni presidente. Lintik. Para namang wala silang anomalya ng pamilya nila dati. Sige nga, sa isa tingin ninyo, ito ilagay nyo lang din sa comment section. Ha? Kaya ni Lacson yung ginawa ni Marcoleta? Ako? Sa tingin ko, hindi. Pero we'll see. Let's give him a chance. Total, andyan na siya. Wala tayong magagawa. Eh. Next topic. Ngayon, ito ang tanong. Ginagapang na ni Tambi si Barsaga. Sabi niya, Romualdez handang makausap ng pribado si Barsaga. Bakit pribado? Televise nyo. Di ba? Anong kailangan mo kay Barsaga? Lalagyan mo? Hindi, nagtatanong lang ako, Tambi. Baka magdemanda ka. Oh, pademanda mo na naman kay Saldi ko. Di ba? Bakit pribado? Oh, mag-usap kayo, marami harap-harap. Maraming nakikinig para walang lagayan. Alam nyo, dito natin makikita to si Barsaga kung may topak. O talagang may paninindigan. Kasi sabi nung iba, may topak yan. Sabi nung iba, may paninindigan yan. So makikita natin. Kasi pag nag-usap yan, at sa daming banat niya kay Tambi, biglang bumaligtad. Gaya ng mga vlogger na baligtarin. Di ba? May kilala kayo? May kilala? Sige, name game tayo ngayon. Ilagay nyo dito yung mga vloggers na sobrang makasip-sip kay Sara noon. Pero nung naupo si Bongbong Marcos, biglang binanatan si Sara. Sige, lagay nyo yung mga vloggers dyan na mga balimbing. Lagay nyo. Baka mamaya ganito rin to. Hindi ko po pinangungunahan na sinasabi ko lang baka. Kaya observe natin. Baka pagkatapos sila magkausap, sasabihin niya, napakatino naman pala ni Saldico at saka ni Tambi. Alam mo na. Yung contractor kasasabi lang na binanggit yung pangalan ni Tambi at saka ni Saldico, si Diskaya, biglang biwaligtad na. Ba? Hindi natin alam. Ang power of Diba? Maraming nagbabaligtaran bigla. Yung isa nga, pastor pa raw Pero kung makapagtanggol kay Tambi, grabe na lang. Ayaw, itinatago pa sa saldi ko. Diba? Abangan natin. Tingnan natin to Pero, dito natin makikita. Kaya gusto ko maimbestigahan si Tambi kung may pag-asa pa ba ang Pilipinas. Pag hindi maimbestigahan si Tambi, tapos yung mga katulad nitong si Barsaga na banat ng banat kay Tambi, biglang bumaligtad, malala na talaga tayong Pilipinas. Diba? Meron pang isang dati bakla. Kung kay Sara, ngayon bumaligtad. Yung isa naman, babae. Na maligno ata. Diba? Ngayon, sobra kay Tambi. Pero ito meron akong gustong sabihin sa inyo. Secret lang, secret. Huwag niyo ipagkakalata. Kasi meron daw, tingnan niyo tong dalawang tao. Dalawang klase ng DDS vloggers. Yung iba, hindi mabanatan si Marcos. Laging si Tambi ang binabanatan. Bakit? Di umano naka-payroll kay Bongbong. Huwag nyo na lang banggitin. Dito, huwag nyo nang banggitin. Para sabihin, hindi natin sinisiraan, wala naman akong binabanggit na pangalan. Tinuturuan ko lang kayo kung paano nyo ma-observe ang isang vlogger na doble cara. Pero, may malaking vlogger ito si Saldi. Malaki po. Malaki po. Alam nyo kung anong style? Kunwari, DDS. Babanatan si Bongbong. Pero, observe nyo, hindi niya babanatan si Tambi. Let me repeat that. Kunwari, DDS, binabanatan si Bongbong,
Pero hindi binabanatan si Tambi. Kasi it's unusual na kung ikaw ay DDS at nakikita mo yung mali ni Tambi, ay hindi mo nakikita yung mali ni Tambi, nakikita mo yung mali ni Bongbong, parang may iba, di ba? Naka-payroll daw. Di umano kay Tambi. Observe nyo na lang. Huwag nyo na ilagay yung pangalan. Isipin nyo, pag nakinig kayo sa vlogger, nga tama si Coach! Bakit hindi niya kayang banatan si Tambi? Puro na lang si Marcos ang may sala. Yung isang vlogger naman, malaki-laki din. Hindi siya malaki masyadong channel pero matalino. Binabanatan si Tambi, hindi mabanatan si Bongbong. So tama ng tama. Ay, delikado yun. Okay. Hindi ko po iyan sinasabi sa inyo para manlaglag ng vlogger. Sinasabi ko lang po sa inyo para makita ninyo ano yung senyales na baka mamaya naglalaro sa dalawang ilog. May kabit. DDS, pero payroll ni Marcos. DDS, pero nasa payroll ni Tambi. Ay, anong tawag nyo ron? Maganda ba yun? So, alam nyo na. Pero kung okay sa inyo, yung naka-payroll kay Tambi, sige, okay lang. Trip nyo yan eh. Trip nyo yung vlogger na naka-payroll kay Tambi, di okay lang. Nasa sa inyo yan. Alright? Okay. Next po, pag-usapan natin itong tungkol naman ito sa bidyong napamura si Bongbong Marcos. Okay, ito pag-usapan natin. Ano masasabi niyo dito kay si John Vic. Kahapon nung magkasama kami, nung pinag-uusapan namin yung ramifications, kung ano ang nangyayari, yung picture ng 1 billion na sa table. Yes. Tapos kung para kanino, para saan. Diba? Hindi ko sinasabing totoo yun. Pero di ba may mga ill-gotten wealth din silang may mga kaso't kaliwat kanan yan sa pandarambong di ba? Pag nanakaw, may mga ill-gotten wealth. Tama ba o tamang-tama? Di ba nung panahon ng kanyang magulang, okay, hindi ko sinasabing yan pero, pinakita. Lintik. Concern si Bongbong Marcos sa Pilipinas. Ang lupit. Una, tanong ko sa inyo, may tiwala ba kayo kay John Vic? Sa sinasabi niyang yan. Ako wala. Wala akong tiwala kay John Vic. After what they did to PRRD at sinabing kinidnap, hindi pinadaan sa due process, you want us to believe you? After what you did to Torre, alam mo sa katunayan, gusto ko yung nangyari kay Torre. Pero pag tiningnan nyo yan, kasamahan nyo yun, trinidor ninyo. Nagamit nyo yun. Sa pagpapahuli kay PRRD. Nagamit nyo yun para babuyin ng KOJC. Diba? Ganyan po kademonyo yung tao na yun. Sinong ginamit nyo? Siya. Pag wala nang gamit, trinidor. Napamura? Ay, wow. May insertions nga, John Vic. Sir, pinirmahan ng presidente? Di umano. Tama ba yun? Kasi hindi naman ma-approvean yung budget nang wala siyang pirma eh. Nadagdagan ng ilan? 300 plus million? Ba't siya pinirmahan? Tapos papalabasin nyo parang sama ng loob ng presidente. Napapamura, first time narinig. Magbura. Kung concern, ito, totoo to, John B. Wala tayong biruan dito. Kung totoong concern si Bongbong Marcos sa Pilipinas, yung talaga may pagmamahal sa Pilipinas, he knows it, hindi niya kayang i-handle. Alam ninyo, lumubog ang Pilipinas. Baka kayo yumaman. At ba yung in totality, yung buong Pilipinas lumubog nung term ni Marcos. Diba? Kung concern siya that nagre-resign siya, alam niya hindi niya kaya. Wag na nating gamitin yung taong bayan.
Anong gagawin nila sa pera yan? Hindi naman nila makakain yan. Ang gagawin nila sa pera niyan, hindi naman nila makakain eh. Ano, pandodroga. Kalokohan talaga to mga to. Para namang walang yaman yung Marcos. Anong gagawin niyo yung ganong karaming pera? Parang walang sapatos na lang nung nanay nila eh. Sabihin ko kaya, anong gagawin niya sa ganyang karaming sapatos? Makakain ba yan? Yung yaman ng pamilya nila, anong gagawin? John Wick naman, nagtatanga-tangahan tayo rito. Pambira. Parang hindi naman kilala ng taong bayan ng history ng Marcos. Doon ko na narinig talaga. Galit na galit talaga siya. He doesn't show it in public eh. But he was indignant over the impunity which people carried out their work. Sige na nga, payag na kami. Masama ang loob ng presidente. Naaapi ang taong bayan. That their work, their abuse their power. He was indignant. Yung tik yung tao niya, yung tik ang pera niya. Aagay nila yan. Hindi nakikita ng tao yan eh. Pero deep down inside, he's seething. May galit talaga siya sa mga taong to. Paano? Ay, saglit na wala. Paano? Sabi niya, lintik talaga may gawa niyan. Paano? Kung mapatunayan, yung pinsa mo si Tambi. Diba? Eh hanggang ngayon nga, nagkaloko-loko ng investigasyon. Itinuturo na ang kamera. Hindi mo mapalitan as House Speaker si Tambi. Ang pinapalitan mo yung Senate President. Ang problema nasa Congress, sa lower house. Ang ganda ng investigasyon ng Senado, yun ang pinalitan mo. Weak ka talaga, Bongbong. Diba? Kung galit ka sa corruption, kaya mo ba? Sasabi mo, ito, para kanino. So, alam mo na. O, may gagawin ka ba? Yeah. Kaya ito, kailangan nyo makita tong next. Ito, post-it ni Kiko Barsaga. Response to a comment made by DILG Remulla. We are the last hope. This is governance. Ang sabi naman ni Kiko, the will of the Filipino people is our last hope. Wala kaming tiwala sa DILG ni Romualdez. Sapul. Kayo, may tiwala ba kayo dito kay John Wick? Ako wala. 'Di ba? Wala akong tiwala diyan. Siya rin ang pinapakinggan. Pero pinapatamaan niyo. The will of the Filipino people is our last hope. Wala kaming tiwala sa DILG ni Romualdez. Hindi DILG ng Pilipinas eh. DILG ni Romualdez. So, kung susundan natin yung sinasabi ni Kiko, si John Wick tao ni Tamba. Sige nga, John Wick. Kaya mo bang i-contest yan? Itatanggi mo ba yan? Sagutin mo ngayon si Kiko. Aso ka ba ni Tambi? Gusto ko rin makita ang mga opinion ninyo. Anong sa tingin ninyo? Tama ba dito si Kiko na bata ni Tambi? Ito si John Wick o ito ay bata ni Lisa? Ay, bata ni Lisa. Bakit ba tayo napunta kay Lisa? Bata ni Bongbong Marcos. Uy, ano ba yan? Mapainom nga ako kung ano-anong nasasabi ko. O kaninong bata si John Wick? Pakilagay dyan sa comment section.